Magandang hapon po, nandito tayo para pagnilayan ang darating na kapistahan ng Palaspas o Palm Sunday. So kung titignan natin yung unang binasa dito, yung mga tao naghanda ng isang asno o isang donkey. Tinandaan nila ito para sakyan ng ating Panginoon. So pagdating sa Jerusalem, nilagyan nila ng kanilang balabal yung asno at pinasakay ang Panginoon doon. At nagwagayway sila ng palaspas. Bakit nga ba? Bakit nga ba palaspas? Naisip ba natin kung bakit kaya palaspas yung winawagayway nung pumasok si Jesus? Kasi po, ito ay isang kaganapan ng propesiya na nakasulat sa Salmo. Sinasabi dito na darating ang Mesiyas, ang maghahari sa Jerusalem. At ang gagawin ng mga tao, kukuha ng hindi eksaktong palaspas pero sanga na may mga dahon. At wawagayway nila hanggang sa makarating sa altar. Sabi, sumisigaw yung mga tao na purihin ang anak ni David. Bakit anak ni David? Kasi ang propesiya, alam nila na ang anak ni David ang maghahari. So sigaw sila, alam nila na galing si Jesus sa isang misyon na nagpagaling siya ng mga may sakit. Umuhay siya ng patay, nagpakain siya ng maraming tao, nangangaral siya. So alam nila, ito na yung maghahari sa atin, ito na yung Mesiyas. So, sisigaw nila, purihin ang anak ni David. So, alam nila, siya yung maghahari, siya yung Mesiyas. Pero bakit may sinasabi na hanggang sa altar? Kasi, both sa hari siya, Mesiyas siya ay magiging pari din. Siya ang pari na mag-aalay sa altar. Pero, titingnan din natin yung mga nangyayari ng panahon na yon. Sinasabi na yung Last Supper ay nagaganap. At ito yung sinasabi na Passover meal. Ano ba significance itong Passover meal na to? Yung Passover meal, yun yung panahon na galing sila sa Egypto, nagpahid sila ng dugo sa mga pinto, tapos kinahain nila yung alay. Tapos nag-Passover sila galing sa Egypto patungo sa lupang pangako. Etong bagong Passover meal na ginawa ni Jesus, siya yung alay. At ang Passover, galing sa Jerusalem, galing dun sa krus ng Golgotha, papunta doon sa resurrection at ascension niya, tungo sa bagong lupang pangako. Ito yung pupuntahan natin lahat kung tayo ay naniniwala kay Jesus at kung tayo ay nararapat. So yun yung bagong lupang pangako. Pero tingnan nyo, no? Tingnan nyo yung kaganapan. Noong una, lahat sila, ang saya-saya nila, nagwawagayway sila ng palaspas. Ito na ang magsasalba sa atin, Savior natin. Save sila sa oppression ng mga Romano. Pero bakit biglang nagbago yung tema? Nung nahuli siya, sabi pa nga, di ba, na kay Pilato, pinasa kay Herodes, hindi magkasundo yung dalawa. Sipin yung si Jesus, basta't na-encounter ni Jesus, yung mga hindi magkakasundo, nagkakasundo. Naging magkaibigan silang dalawa. Tapos ang sinisigaw na ng mga tao, ipako siya. Bakit ganoon? Kasi feeling ng mga tao, bigo sila kay Jesus. Bakit ganoon? Dapat siya yung magliligtas sa amin. Bakit ngayon nahuli siya? Tapos kaaway pa niya yung mga leaders ng simbahan. So bakit feeling nila bigo sila kay Jesus? Sabi nila, ipako siya. Hanggang sa, yun na nga, naganap na nga yung kanyang passion, death, and resurrection. Yung siya ay napako na sa krus. Anong connection nito sa buhay natin? Kukonect ko lang. Kailangan natin i-connect to sa buhay natin ngayon. Isipin nyo, ang saya-saya nila kasi alam nila makakatulong itong tao na to. Siya yung tagapagligtas ng mga Hudyo. Tapos bakit biglang pako siya? Hindi pa nangyayari sa buhay natin yan. Inaasahan natin, ito makakatulong sa akin to. Pero mamayang konti, pag hindi ka na nakakatulong, wala ka ng silbi, wala na. Tapako ka na sa krus, tapong ka na. O kaya hindi ka na lang papansinin. So, sana gayahin natin ang ating Panginoon na kahit na ganun ang sitwasyon, tinuloy pa rin niya ang kanyang misyon. Niligtas niya pa rin sa sangkatauhan.
inalay niya ang sarili niya para maligtas tayo. Tapos isa pa, tayo kaya sa sitwasyon na narinig natin kanina na si Pilato at saka si Herod ay nagkasundo dahil sa kanyang presensya. Tayo ba pagka nasa isang lugar tayo, nasa presensya tayo ng isang grupo na nagkakagulo-gulo, nag-away-away, hindi magkasundo-sundo, anong papel natin doon? Tayo ba'y tagapagkasundo o hinahayaan natin na magkagulo-gulo ang isang grupo ng mga tao? So, yun lang, sana huwag natin sayangin itong pagkakataon na binigay sa atin na mag-sacrifice ngayong Holy Week. So, hinihingi sa atin, di ba, mag-fasting at saka mag-abstain. Alam ko, marami sa atin hindi natin nagawa yan. Ako, aminado rin ako, hindi ko nagawa yan. So, hindi naman masyadong mahirap na gawin yan. Ilang araw na lang naman. So, subukan natin sumunod sa mga hinihingi sa atin ng simbahan. Manalangin tayo, mag-ayuno, at saka magdimos. Tapusin natin ang ating pagdinilay sa pagpuri sa ating Panginoon. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. At hingin natin ang panalangin ng ating mahal na Ina. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Maraming salamat po. Magandang hapon.